Good morning. Hi guys. Hello, hello, hello. So ayan, maputik na. Nakita nyo sa intro natin. Sobrang, maputik guys. Ah, ano ngayon? Positive 4? Yeah, positive 4. So nagtutunaw yung mga yelo guys, no? Kasi nag-warm. Ang masaklap nito guys, pag ano siya, nagtunaw, tapos nag-frozen ulit pag yung lumamig ulit. Ayan, medyo madulas guys. So kapag ganito, normally, dapat nakaano guys, spike yung rubber na nilalagay sa mga swelas ng mga boots or sapatos na may mga spike, pero tusok-tusok para kumapit sa yelo, no? Kasi may mga swelas ng sapatos na madulas. So, kailangan mo lagyan ng mga ganun. So, ngayon, imbis na 10 minutes, 15 minutes lang ang lakad ko, guys. Kailangan kong mag-alat ng extra 10 minutes or 5 minutes. Kasi, delikado ang daan. Hindi ko sinuot yung yung spike. Hindi naman siguro siya madulas kasi nagtutunaw ba. Pero yung natapakan ko kanina, madulas. Ayan, madulas siya. Kaya kailangan kasi pag mabilis yung lakad mo, yun dun ka madudulas guys eh. Kasi pag hindi mo napansin na sobrang settled yung yung yellow. Pero pag ganito, ayan, buti na lang guys, waterproof ang ating sapatos, buti na lang, di baling dito na lang ako dumaan sa may tubig-tubig konti para hindi ako madulas. Delikado kasi kapag yun sa pag ganito naglalakad kayo sa snow guys, na yan, may mga makinang-kinang, iwasan nyo yan. Doon kayo sa may parang powdered kasi malambot yun. Tapos siya, di siya madulas, rough, kumbaga rough surface. Loading. Yun, masyadong malapit yung mukha ko guys, baka makita nyo yung mga kayamanan kong sa ilong. Yun. So, ayan, time check. Ayan na naman, pinapasok ako ng maaga ng ko guys. Pinapasok ako ng maaga ng regional manager ko guys ngayon. Kasi dadating yung owner nung Tarantantin siya. Tarantantin si ating, kaya tarantantin si ating, kaya pinapasok niya ako ng maaga kasi siya ang mapagpupuntungan lahat ng lahat ng sita, lahat ng bugnot ng owner kapag may nakitang hindi maganda. So, oo nga naman, alangan na ako lang mag-absorb lahat, no? Kaya lang ang mali niya kasi, nagtanong ako around 10:48. Gumising talaga ako ng maaga kasi siyempre matagal na tayo guys sa management. So alam natin na
kapag may mga ganyang visits, kailangan full force ang tao mo. Full force in a point na practical. Syempre, kung wala namang benta, bakit mag-full force ka, di ba? Tsaka para easy sa'yo na in case na, kunyari, may nire-raise na concern yung owner, di ba? Then, ikaw, available ka para kausapin ng owner. Kasi, may manpower na may iwan. May tao na may iwan sa operations. Wala naman kasi dito yung kagaya ng mga pinagalingan natin. Guys, comment dyan guys yung mga naging manager sa restaurant, fast food, or any establishment, mga naging manager. 'Di ba? Normally kapag ganyan, ano lang tayo, paperworks, observation, and then support lang. Pero dito, mag-work ka talaga guys. Mag-work ka dito. So, ang dami naglilinis ng yard nila. Pakita ko sa inyo guys. Yan, nakikita nyo guys. This is the time kasi na kailangan nilang taktakin yung mga yelo sa harap ng ano nila. Ayun. Yun. This is the time kasi na kailangan magandang taktakin yung mga yelo kasi natutunaw. Yung mga matitigas na kailangan nilang taktakin para maghiwa-hiwalay, di ba? Parang sa yelo lang natin yan para madaling matunaw. Kailangan mo taktakin kasi hindi masyado matigas na, 'di ba? Kasi maliliit na na ano na lang siya. Madudurog, ganun. Para madaling matunaw, para mag-clear yung pathway, mag-clear yung mga sidewalks. Kasi dito, guys, ang sistema kasi dito, harap ng bahay mo, ikaw ang dapat maglinis ng snow. So in case na may maaksidente guys sa sa area mo, sa tapat ng bahay mo, sa nasasakupan mo guys, obligasyon mo 'yon or anong tawag dito? Responsibilidad mo 'yun guys. So yun, ganun. Kaya busy sila. Ayun si Lola kahit na matanda na siya, no? Linis niya yung harap niya kasi mas malaking gastos guys kapag yung ang tawag dito guys, yung may na-aksidente sa harap mo kasi ikaw ang magpapagabot nun lahat. So, yun, ganun ang sistema dito guys sa paglilinis. Pakita ko sa inyo one more time yung neighborhood. So ayun guys, yun. Ang putik, no? Lalo pag natunaw lahat yan guys, ang putik niyan. So, papasok na ako guys. Tatawid na ako. Baka ako yung aksidente kapag dala-dala ko pa kayo sa pagtawid. So, ayun. Kita-kita kits mamaya guys. I think hindi ako makakapag film sa store kasi ayan, expected na full day ang owner sa store this weekend ngayon hanggang bukas yan kasi nga tinitingnan niya nga yung construction, yung progress ng construction dun sa kabilang branch. So kita-kita mamaya guys. One eternity later. Welcome back to our cooking vlog. Okay, so for now guys, magluluto tayo ng mixed pork and veggies stir-fried ala Aisen. So itong luto na to guys, na-inspired lang akong gawin or i-remake ang luto na to kasi sa dati kong work meron kaming sizzling steak. So since mahal ang beef, ginamit ko lang dito is yung pork shoulder I think, or kasim.
So, yung pork, nabili ko siya ng $5.76, I think. Yeah. And then, meron kasi akong special spices na galing din sa dati kong work. Binibenta yon for $10 isang jar. So, masarap kasi siya, guys. What's the good thing dito sa spices na to? Mix na siya, parang steak spice. Then, sobrang malasa niya talaga kahit na ito lang ang ilagay mo. Kahit nga lang na bottom mushroom, then i-stir fry mo lang siya, then ganito, ilalagay mo lang siya. Goods na siya. So, ayun nga, nilagyan ko siya ng steak spice na galing sa restaurant na work ko dati. Then, binrown lang natin yung both sides ng pork, guys. Then, yan ang purpose natin. Whenever na meron tayong karne, lagi lang natin siyang iba-brown para lumabas yung flavor. So, technically, sa culinary, ang tawag doon is Maillard reaction. So, yun yung chemical reactions ng heat na ina-apply sa pagluluto dun sa protein na nilalagay mo. Then, nagkikreate siya ng flavor. So, yun yung Maillard reaction, guys. So, naglagay ako ng konting toyo nung medyo nag light brown na siya para lang ma-enhance pa yung flavor ng pork. Then, ito na yung sinunod ko, yung bottom mushroom. So, price ng bottom mushroom, nabili ko lang siya ng $1.99 na dati siyang $2.99. So, naka-discount ako ng $1. So, malaking halaga na rin yun, guys. Kasi yung $1 na yun, pwede ko na rin siyang magiging budget para sa next na ingredients, diba? And then, nilagay ko lang din dito yung chunk of onions. Red onions ang gamit ko, guys, kasi mas gusto ko yung flavor na nilalabas ni red onion. Mas strong and mas masarap siya. Especially kapag yung stir-fried ang lulutuin mo or sabaw. Yun, mas gusto ko ang red onion compared sa white onion. Ang white onion kasi is sweet, guys, no? Then, ito namang broccoli na nilagay ko, guys. Naka-sale siya ng $1.89 per pound. Miliit lang ang binili ko dyan, guys. Siguro inabot lang siya ng 73 cents. So, ayun. So, hindi naman natin kailangan ng masyadong malaking broccoli kasi meron naman tayong ibang ingredients. So, just to make it healthier, naglagay lang tayo ng vegetable sa ating menu for today. Then, ayun nga, nakatipid nga tayo kasi 'di ba mga silang binili natin. So, syempre may kamahalan ng capsicum or green bell pepper. Yung na-discount natin sa ibang ingredients, yun ang binudget natin para sa capsicum. Maliit lang rin ang binili ko dyan, guys. So, yan. Stir fry lang rin natin. And hanggang sa tumingkad lang yung kulay ng vegetables, guys, no? Hindi natin siya ino-overcook. Ayoko rin kasi ng overcook na vegetable, guys, kasi alam niyo yun, pag half cook, na-enjoy ko pa yung crunch na habang kinakain mo, tumutunog pa sa bunganga mo, diba, guys? Comment down below sa mga nakaka-relate dyan sa mga mahihilig sa half cook na vegetable. And then, sinison ko lang yan ng mga additional seasonings like salt and pepper. And then, ayan na, guys. Luto na siya. Very easy. Very quick meal for our dinner tonight. And then, hot rice, of course, on the side. And enjoy the dinner. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. So, kung nagustuhan nyo, guys, itong videos natin, please like, share, and subscribe po.